Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Amen. Tayo po ay magpapasimula po sa ating gawain. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang mga isip, para po sa ating pong Panginoon. Itan po natin po sa ating umaga. Itan po natin sa Lord. Amen. Ihandaan mo kami, Panginoon Lord, sa umaga ito, Panginoon. Nagpapalinis mo kami, Panginoon Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Mga Panginoon, kahit ng kasalanan pagkukulang, Panginoon, hindi po nakikita sa bawat isa ng Panginoon. Pagkabahin niyo po kami, Panginoon, at dalangin mo namin, pagpalahin po ang bawat isa, Panginoon Lord. Nandun, Panginoon Lord, kung pagpapakinggan, Panginoon, yung mga salita, dalangin po namin, ilagay niyo po sa pinakamatang bahagi ng aming puso, Panginoon Lord. Lord, dinadalangin din po namin ang mga kapatid na wala pa po dito, Panginoon. Ipalala niyo po sa kanila, Panginoon, ang araw dito, Panginoon Lord, ay araw ng pagsama sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin papupurihan, aawin na nagtatakilaan, Panginoon Lord, yung mga sa umaga po ito. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Bago po tayo umawit, ating muna pong basahin ang awit 100 verse 1. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen po? Amen. Muli po tayo umawit sa ating Panginoon. Hindi na po natin
natin siya kung aminin. Aminin po natin na Tawagan mo ang Diyos namin lahat. Sa pusoan ka namin, ika'y mananatili. Walang mga kakain mo, pag-ibig. Natapuan ang iyong pag-ibig na doon sa krus, ako'y iyong pinagkaya. Jesus, ako'y naawit, luwalahan ng pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo.
Sige po, pwede na po tayo makuha habang tayo po ay nananalangin. Banal na Diyos, maraming salamat po sa umaga po ito sa iyong biyaya po sa amin. Sa panibagong araw ng pagpupuri at pagsamba na para sa iyo lamang araw na itinagda upang ikaw ay aming sambahin, walhatiin, upang Lord kami ay makapag-aral, makarinig ng iyong mga salita na siyang kalakasan po namin at patuloy na humuhubo sa aming buhay pananampalataya. Sa umaga po ito, Lord, patuloy po namin lulahatiin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat po sa panibagong taon na ipinagkaloob mo po. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pagkalinga, sa patuloy ng pagkakaloob ng buhay sa kanila. At sa panibagong taon ng kanilang buhay na ito, muli ang iyong pagsama, ang iyong pagpatnubay, pagkalinga at pangunguna ay maranasan po nila. Dalangin ko po na ang kanilang pananampalataya ay lumago at patuloy ang kanilang buhay espiritual ay maging matatag ayon po, Panginoon, Lord, sa iyong kabutihan at sa iyong mga dakilang bagay na ginagawa sa kanilang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Kung meron man po, patuloy mo po pagpalain ang kanilang pagsasama. Dalangin ko po patuloy na ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala ay patuloy po nilang maranasan. Ikaw ang Diyos na sumama. Ikaw ang Diyos na magbigis ng iyong pag-ibig sa kanila. Ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga obstacle, Lord, manatili silang matatag at lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Bigisin mo po sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig at maghari sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasama ng iyong dakilang pag-ibig. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat din po sa mga panalangin
na ikaw ang Diyos na tumutugon. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan at nangako na sa sino mang tatawag sa iyong pangalan ay hindi mapapahiya, hindi mabibigo. Lord, salamat po sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Ayon po sa iyong minarapat, ayon po Lord sa iyong kalooban, ayon po sa iyong mga plano. Banal na Diyos, salamat sapagkat ikaw ang tunay naming kailangan sa bawat araw ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na laging handang tumugon sa aming pagtawag po sa iyo. Lord, kalakip na mga pasasalamat ay ang muli kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na aming itataas sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, dalangin ko po Lord sa mga kapatid po namin na nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas, Panginoon, ng mga kabigatan, nakakaranas ng mga problema, maaring sa pamilya, maaring sa trabaho, maaring Lord sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. Maaring Lord sa mga nag-aaral sa kanilang eskwelahan, sa kanilang pamilya. Lord, sa umaga po ito, anuman ang mga kabigatan, anuman yung mga pagsubok na kinakaharap ng aking mga kapatid, bigyan mo po ang bawat isa ng kalakasan na nagmumula po sa iyo. At mula sa kalakasan ito, ay Lord, harapin na may pagtatagumpay ang anumang pagsubok sapagkat ikaw ang Diyos na aming kasama. Ikaw po ang magbibigay ng tagumpay sa iyong mga anak upang ma-overcome, mapagtagumpayan ang anumang mga kabigatan, anumang mga suliranin, anumang mga problema. Sa umaga po ito, kung meron man pong kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, dumadalangin po o Diyos, ipagkaloob mo po ang anumang pangangailangan ng aking mga kapatid. Ikaw ang Diyos na may maraming pangako po sa amin, na ang lagi mong itinuturo na kung aming susundin. Lord, kung ano yung pinangako mo, yung tinutupad. Lord, ayon sa aming mga pangangailangan, makita mo po sa bawat isa na sinusunod po namin ng buong puso ang mga pamantayang ibinibigay mo. May kinalaman sa pagpapala. Sapagkat kung hindi kami susunod, hindi mangyayari ang mga bagay, Panginoon, na pangako mo. Sapagkat naroon sa pagsunod, ang pagpapalang, Lord, ipinapangako mo po sa amin. Makita mo po sa puso ng bawat isa na tapat na sinusunod ang iyong salita. Tapat na ginagawa ang iyong pamantayan at walang dahilan upang hindi mo sila mapagpala. Kung sila ay susunod, manghahawakan, mananatili sa iyong mga salita. Ipaunawa mo po sa bawat isa po sa amin. Ito ang pinakamahalaga po sa iyo, na kami ay sumusunod ng buong puso sa iyong pamantayan. At ang sabi mo po sa iyong salita, na kapag kami inuuna namin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalhatian, ang lahat ng bagay ay daragdag mo lang po sa amin. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Wala pong imposible po sa iyo. Lahat ng kailangan ng tao na narito sa mundong aming ginagalawan, ikaw ang may-ari. Ikaw ang may kakayahang magkaloob. Lord, makita mo po sa iyong mga anak na tapat kang sinusunod, tapat na pinanghahawakan ng iyong salita at nagtitiwala po sa iyo upang mapagpala mo ang kanilang buhay, mapagpala mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak. Lord, sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sa sino mang may karamdaman sa aming mga kapatid, subok na ang iyong kapangyarihan mula noon at magpakailanman. Ang aming Panginoong Hesus, ang dakilang manggagamot, na kinikilala sa langit at sa lupa. Dumadalangin po ako, Panginoong Hesus, sa sino mang nakakaranas ng karamdaman sa aming mga kapatid o miyembro ng kanilang pamilya o maaaring mga tao na kanilang dinadalangin, maaaring mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak na may karamdaman. Itinataas po namin lahat sila sa iyo. At ang iyong makapangyarihang kamay ay kumilos upang sila ay abutin
at bigyan ng kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Mayroon sila. Lord, salamat sapagkat Ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang kumikilos, Ikaw yung gumagawa. Kahit na Lord, may mga doktor na tumitingin, Ikaw po yung nag-aalaw upang ang doktor ay magkaroon ng karunungan kung paano kami gagamitin. Ikaw po yung humahawak sa kanilang kamay kapag kami ay kanilang ginagamot. Ibig sabihin, Lord, Ikaw ang tunay na manggagamot. Lord, sa umaga po ito, kung meron mga kahilingan, patungkol, Lord, sa kanilang mga nararamdaman, kung meron mga kabigatan, Lord, pawigin mo po ito. Sa umaga po ito, payapain mo po ang puso ng bawat isa. Bigyan kagalakan at bigyan kami ng excitement sa aming puso na sa aming pakikinig ay handa ang aming mga puso. Lord, buksan mo po ang aming spiritual ears. Buksan mo po ang aming spiritual eyes upang makita po namin na Ikaw ay buhay, na Ikaw ay makapangyarihan. Buksan mo po ang aming spiritual heart upang ang iyong mga salita ay aming ingatan sa aming puso. At mula sa aming pag-iingat, isabuhay po namin ito sapagkat ito po ang nais mo. Sa umaga po ito, ihanda mo po kami, ihanda mo po ang bawat isa at pagpalain mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umaga po. Purihin ang iyong pong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo naman po ay dadako sa ating pong mga announcements. IRM San Isidro Sunday Service, April 14, 2024. Mamaya po ito sa ganapon alas 3 ng hapon. Alas 2 po maalis po dito sa church para po sa gawain sa San Isidro. Ating pong speaker, Reverend Emmanuel Castro, and worship leader din pong Lincoln. Sa atin naman po, Sunday Service, April 21, 2024. San Isidro po. Sa atin naman pong Sunday Service, sa ganun po na alas 3 ng hapon. Speaker po natin next week, Sister Susan Lozada. Worship leader po, Brother John Kirch. Sa atin naman pong midweek service and prayer meeting, April 18, 2024. 7 p.m. Speaker po natin, Brother Ray Acosta, worship leader in the pong lingkod. Usher po, Sister Susan Lozada, testimony, Brother Albert Jacinto. Sa atin po namang Sunday service, April 21, sa ganun po na alas 9:30 a.m. Speaker po natin, Sister Laarni Acosta, worship leader, Brother John Kirch, tithes and offering encouragement, Sister Mary Joy Toquero, usher po, Sister Katrina Piuquinto, flower sponsor po ang Barza family. IRM Ministers Montalban one-day salary pledge. Purpose po nito ay para po sa ating pong church anniversary po. Ang harvest day po ay ngayon po araw. April 14 to April 21 na pinahawal siya. Para po sa pagpapaalala at kaalaman ng ating mga kapatiran, naglungsad po tayo ng pamamaraan para sa pangangailangang pinansyal sa nalalapit na anniversary ng ating church. Ito po ay ang one-day salary pledge. Ang halaga ng isang araw nating kinita sa trabaho o sa negosyo ang siya nating pagkakaloob sa ating church. Kung ito ay daragdagan pa natin, ayon po sa ating nais ay magiging mabuti po. Maaari pong sumali ang mga estudyante kung nais nilang maging bahagi po nito at ito ay nagmumula sa kanilang mga baon o allowance na kung ano ang kanilang kakayahan ay maaari nilang ipagkaloob. Nawa ay lalo pang sumagana ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong pong masayang pakikibahagi sa proyektong ito.
Maaari niyo pong ibigay ang inyong mga kaloob sa mga pangulo ng kapisanan o sa ating treasurer, si Sister Laini Acosta. Ang harvest day po ulit ay ngayong araw hanggang April 21. Maraming salamat po. Iron and Ministries Montalban 21st anniversary ay ating pong gaganapin on April 28 at 3 p.m. Thank you po for the flower sponsor po ang Acosta family at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pamilya po ng Acosta. Ating naman pong ihanda ang ating mga puso at ating isip, mga Biblia notes para po sa ating pong pakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon at dadalhin po ng ating pong Reverend Emmanuel F. Castro. Okay, good morning po sa atin. Ayan, so salamat po sa Panginoon at tayo po ay patuloy na sumasamba sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang Diyos po natin ay tunay na napakabuti sa ating buhay at ang Diyos na ating kinikilala, siya po ay Diyos na may pakialam po sa atin. Amen. Ibig sabihin, hindi niya tayo nilikha para pabayaan lang. Hindi niya tayo nilikha para ilagay lang sa isang lugar at pabayaan. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po natin, mula nang tayo ay kanyang likhain at sa kanyang paglikha po sa atin, ay inilaan niya na, inihanda niya na yung mga plano para po sa ating mga buhay. Ibig sabihin ng Diyos, kung tayo merong concern sa ating sarili, mas higit pong concern po sa atin ng Diyos. Amen. Sa ating buhay, maraming mga bagay na maaari tayong pagdaanan, pero tandaan po natin na sa ating buhay kailanman, hindi po nawala yung Diyos. Amen. Hindi ka nakaligtaan ng Diyos at hindi ka nawalay sa paningin ng Diyos. Bagamat merong mga karanasan, merong mga bagay tayong pinagdadaanan, ito ay inaalaw ng Diyos para mapatatag ang ating pananampalataya, para maiayos yung ating buhay, maituwid ang buhay ng bawat isa ayon sa kanyang minabuti, upang ito ay mapasunod ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang plano na inihanda ang sabi po ng Biblia noon pa man sa bawat isa po sa atin. Napakabuti po ng Diyos. Bagamat ano man yung karanasan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon sa umagang ito, ang kabutihan po ng Diyos hindi po nawawala. Amen. At yung ating po mensahe sa umaga po ito ay part noong pag-mensahe ko nakaraan. Ano ba yung mensahe ko po na nakaraan? Natatandaan nyo? Okay. So about prayer. Okay. So ito po yung pangalawang linggo na ating pag-uusapan is about prayer po ulit. So sa isang bahagi po naman ng Old Testament ating pag-aaral para po yung ating prayer life ay mapalago. Alam niyo po kasi, minsan di ba naging kampante na tayo, particularly kapag ang ating mga buhay, lalo na yung gumaganda yung buhay mo, di ba? Maasenso. Minsan, kampante ka na parang okay na ako, parang wala na akong kailangan. Bagamat tayo yung mananampalataya, minsan yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay napapabayaan. So, sa panahon ngayon, ay ang Diyos ay nagpapaalala po sa atin. Alam niyo po. So, napakahalaga po ng panalangin. At ang gusto po natin i-develop sa church po natin ay lumago ang bawat kapatiran sa salita ng Diyos. Yung pong una nating ginagawa, yung ating pong devotion, mga kapatid. Pangalawa, yung ating pong prayer life, yung ating pong pinag-aaralan po ngayon. At meron po yung pangatlo, yung pagiging
masipag, masigasig natin at committed po natin doon sa mga ministeryo na meron tayo. Kahit wala po tayong ministeryo, kailangan mo maging masipag sa Panginoon. Kasi yun po ay ating katungkulan. Amen? Bagamat ang Diyos, hindi ka naman pipilitin, di ba? Kasi gusto ng Diyos, ano ba yung gusto ng Diyos? Bukal sa loob natin yung ginagawa natin. Kasi kaya nga po tayo binigyan ng free will eh. Di ba? Nonsense ang free will kung kukontrolin po ng Diyos sa kanyang sariling paraan. But meron pong ginagawa ang Diyos na divine intervention pero hindi niya kinokontrol yung will ng tao. Pero sa kanyang sariling pamamaraan, meron siyang dakilang bagay na ginagawa para ang tao ay may angkop sa kanyang kagustuhan na ang tao ay makita niya na kailangan mo pala talaga ang Diyos sa buhay ko. Amen. So tignan po natin, dumarating tayo sa point na, di ba, minsan ang ganda ng takbo ng buhay natin, tuwa tayo, pero darating yung panahon na parang bigla magdadrop. Ano ho? At sa pag-drop ng buhay natin, parang nag-iisip tayo na bakit ito inaalaw ng Diyos? Okay. So maraming question na naman po sa ating isipan. Ngunit yung mga question po na yun, hindi naman natin kayang sagutin sa ating sariling pamamaraan. Kasi hindi natin arok kung ano yung mga plano ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, yung kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Ano po? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Ano? Malayong-malayo po yung ating yung pagiging tao po natin sa katangian ng Diyos. Kung titignan po natin, sa ating parte, lagi tayong sa bahagi ng buhay po natin, lagi po tayong meron tinatawag na limitation. At pag umabot na tayo sa limitation, kung ano-ano na yung ating naiisip. Okay. So, talagang nilagay ko yun ng Diyos, ano? Para ang tao, makita niya, mapagtanto niya sa kanyang sarili na hindi ko pala kaya sa sarili kong paraan. Kahit na ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo marating, darating ka pa rin sa point na hahanapin mo at makikita mo na wala ka na magagawa na talagang kailangan mo ang Diyos. So dito po sa ating pag-aaralan sa umaga po ito, ay dito po sa, mabalik mo na nga sa ano? Dali lang po yung ano na lang, para nakikita kayo. Huwag nang ganyan. Ayan. Okay na ako dyan. So dito po sa una, sa ating pag-aaralan, dito po sa aklat ng Jeremiah, ayan, paki-flash nga po. Jeremiah chapter 29 verse 12, ang ating pong pag-aaralan. Buksan po natin ang ating Biblia at tayo po ay magsitayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. So kinuha ko lang po yung isang verse kasi ang pag-aaralan po natin is about prayer. But dito po sa ating pag-aaralan, ibibigay ko po yung background para makita natin yung kanilang kalagayan sa panahon ng kanilang naranasan. So tingnan po natin yung talata. Ayan po, kung may Biblia po kayo, buksan niyo po. Nilagay ko na po dyan, dalawang version po yan. Translation, English translation at Tagalog translation. So madalas ko pong ginagamit pag English translation, yung ESV, English Standard Version. Sa Tagalog naman po, yan po yung MBB. Okay, ulitin ko po, Jeremiah chapter 29 verse 12. Jeremias kapitulo 29 talatang 12. Pwede ko bang pakibasa niyo po ng sabay-sabay? 1, 2, ready, go! Jeremiah Okay, sabay-sabay yung sa Tagalog. Nagkagulo. Okay, ready, 1, 2, 3. kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diligid ko naman kayo. Okay, pwede na po kayo maupo.
So, ulitin ko lang po, no? Sabi niya, then you will call upon me and come and pray to me. And I will hear you. Tapos sabi niya sa Tagalog, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. So, ito po ay pangako po ni Yahweh. Actually, yung pangako niyo na ito ay sa panahon na ang bayan Israel o yung kanyang bayan na pinili, particularly yung Judah tribes, no? Sa panahon nila, kasi lahati po yung tribes po na yan, no? Dalawang tribo, yung Northern Kingdom at Southern Kingdom. So, particularly nung sila ay masakop ng Babylonian Empire, talagang napakahirap noong kanilang kalagayan. At doon sa kanilang kalagayan, ang misyon ni Jeremiah ay para sabihin sa kanila yung mga bagay na naging dahilan kung bakit sila nasakop, yung kanilang pagsuway kay Yahweh, particularly mga kapatid, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Biruin mo, ang tagal-tagal na nilang kasama na experience yung kapangyarihan ng tunay na Diyos. How come na sila ay napunta doon sa pagkakataon na sila ay umilala sa hindi totoong Diyos? Okay, kaya nga hindi ho patayan na kilala mo ang Diyos tapos titigil ka na, kailangan alagaan mo po yun eh. Amen. Kasi time will come habang bumababa, habang hindi mo naaalagaan ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong pananampalataya, time will come na yung mga bagay na nangyayari at yung mga na-experience mo ang nagiging dahilan para ang tao ay mawalan ng tiwala o pagkilala sa Diyos. Imagine niyo, siguro kung isipin natin, paano nangyari yun? Na-experience nila, paano nangyari sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan? Kaya nga po ang Diyos very advanced eh. Di ba? Way back, kung babalikan po natin sila, meron naman binili ng Diyos. Ang binili ng Diyos sa kanila, ang sabi nila, kapag kayo, papunta na kayo sa lupang ibibig ko sa inyo, huwag kayong mag-aasawa ng ibang lahi. So may wisdom kasi ang Diyos. Tanaw ng Diyos yung mangyayari. Ano yung dahilan ng Diyos? Kasi kapag sila ay nakapag-asawa ng ibang lahi, hindi naman po kasi mga Hudyo yun. Particularly, yung mga nasasakop nilang yon, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yun. Ang problema, ito na po. Sila ay nag-asawa ng mga hindi nila kalahi. Okay, pakiisipin natin, paano sila napunta ron? Ang nangyari po doon, nakapag-asawa sila ng ibang lahi, yung napag-asawa nilang ibang lahi, yun yung naghimo, yun yung naging dahilan para sila ay mahatak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Kaya nga, pag may inutos si Lord, kapag hindi mo sinunod, mapapahamak eh. Ano? Sa tingin mo, parang wala naman nangyayari, okay lang. Hindi. Kasi alam ni Lord kung ano yung kanyang inuutos. At ito po yung naging karanasan nangyari sa bayan ng Diyos. At itong si Jeremiah sa kanyang, kasi bata pa po nun si Jeremiah, no? Naranasan niya na yung hirap at siya yung itinindig ng Diyos para sabihan yung kanyang bayan patungkol doon sa kanilang ginawa na pagsuway at hindi pagkilala sa Kanya. Kasi hindi naman po yun once paulit-ulit po kasi yun. Pag paulit-ulit po, ano na po kasi yun, cycle ng buhay nila. Nagiging lifestyle na yung mali. Kapag ang mali, naging lifestyle mo, ay yun yung maghahatak sa'yo para ikaw ay hindi sumunod. Ano? Kasi bakit? Natitrain kasi yung sarili mo sa mali eh. At yung pagkakamali na yun, hindi nila napapansin, nadadala na pala sila doon sa pagsuway sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagtalibid sa Diyos at hindi pagkilala sa Diyos. Bagamat wala silang formal na sinabi, Yahweh, hindi ka na namin kailangan, pero doon sa kanilang mga gawin at buhay na ipinapakita na kinalimutan nila yung Diyos na naglabas sa kanila sa Israel at ipinalit nila sa mga Diyos-Diyosan, yon ay isang pagtalikod kay Yahweh. Ito yung naging consequence. Ano po?
At yung consequence na yun, yung pagkaalipin is binanggit po dyan, ano, kung mabasahin nyo sa upper verse ng talata na yan, na meron dyan binanggit ng Diyos na after 70 years. Di ba? Imagine nyo, napakahabang panahon yun. Okay, bakit kailangan gawin to ng Diyos? Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para po sa kanila. Kaya nga po lumitaw yung verse 4, I know the plan I have for you. Actually, this verse is intended sa mga Israelitang naghihirap. Kasi yung plano ng Diyos, kailangan ko kayong padaanin dyan. Okay, yun po yung context po nun. Ano, yung eksena na sila ay padaanin sa ganong sitwasyon para sila matuto. Dahil hindi mangyayari, ganito po yun, hindi mangyayari yung plano ng Diyos kung hindi sila yung dadaan ng Diyos doon. Hindi nila mababay pa yung gusto ng Diyos, yung daan ng Diyos para doon sa kanyang plano sa kanila. So, nirepress niya lang yung kanyang plano sa kanila. At hindi lang po yun. Sa panahon kasi nila, sa ganong kalagayan po nila, meron mga bulaang propeta. Okay, nabasa niyo na po ba yung Jeremiah? Mababasa niyo ron, meron ding nagpapahayag bukod kay Jeremiah. Yun po yung mga tinatawag na false prophet. May isang eksena po doon, no? Na yung isang false prophet, kinuha niya yung pamatok na, okay, hindi yung batok po na pamatok, ano po yun? Pangsingkaw sa ano. Alam niyo po yung mga kalabaw, di ba merong pamatok sa likod? Okay, yung pong kahoy na nilalagay kapag nag-aararo, tawag po doon pamatok. So, yung isang propeta, sinabi niya, binali niya yung pamatok, sinabi niya, ililigtas tayo ni Yahweh, alisin niya tayo sa ganitong palagayan. So, sinabi ng Diyos kay Jeremiah, ayun yung bulaang propeta. At nagsalita si Jeremiah na sinabi niya, hindi, dadanas tayo ng hirap. So, syempre, mga tao, isipin kagad, no, yung ikabubuti, no? So, dalawa ngayon yung nagpapahayag, sino ba yung totoo rito? So, may mga encounter sila, may mga karanasan na merong mga nagpapahayag ng mga false prophet. At yun yung katungkulan ni Jeremiah na sawatain yung mga false prophet na yon para itong mga Hudyo na to ay madisiplina o matulungan ng Diyos na makabalik sa Kanya. Ang Diyos po kasi kailangan ayusin muna yung buhay. Amen. Para makabalik muli sa Kanya. At ang Diyos, tandaan po natin, bagamat nasa sitwasyon ang ating buhay na andun tayo sa mga mahirap na sitwasyon, mga karanasan, ang Diyos po hindi tayo pinababayaan. God is in control. Kasi siya po ang may hawak ng panahon, oras at pagkakataon. Alam niyo po, kapag hindi kinontrol ng Diyos ang lahat ng bagay, mawawasak po tayo, magkakaroon ng malaking kaguluhan dito sa mundo. Kasi, kaya lang na-maintain po yan, yung cycle ng mundo natin, di ba? Ay dahil may Diyos na kumokontrol. Ibig sabihin ng Diyos po ang may karapatan at may control sa lahat po ng bagay. At ito po sa ating pag-aaralan, ito po yung isang particular verse na binanggit ni Yahweh. Okay. So itong sinabi niya rito sa verse 12, then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Ito po yung ating pag-aaralan. Ang ating context ay ancient time. Sabihin, sulat sa nagaling po sa unang panahon, na ikinakapit po natin sa panahon pong kasalukuyan. So ang Bible po is laging updated. Bagamat yung pagkakasulat po nito ay galing sa lumang panahon, pero yung relevance ng Bible ay laging umaangkop sa ating panahon. Yung pong tinatawag na essence ng kanyang sinasabi. Dahil tayo,
Bagamat hindi katulad ng karanasan nila, meron din po tayong karanasan na ang ating mga buhay ay napupunta sa mahihirap na sitwasyon na minsan, ganun din tayo katulad nila, nawawalan na rin tayo ng pag-asa. So, tingnan po natin dito po sa ating pag-aaral at pinamagatan po natin itong ating pag-aaral na makibasa nga po. God will hear our prayer. Okay, God will hear our prayer. Ang Diyos, papakinggan ng Diyos, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Okay. So, ang Diyos, hindi niya tinitingnan yung sa paglapit sa Kanya, no? Wala hong pinipili ang Diyos. Ay, ikaw, matigas ang ulo mo, huwag kang lumapit sa akin. Di ba? O, ikaw, karapat-dapat ka, dahil matuwid ka, masunurin ka, ikaw lang yung makakalapit sa akin. Kung titingnan po natin yung paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, even yung pinakamasamang tao, even yung pinakamasamang ginawa mo na, di ba? Na alam mo, hindi ka naman karapat-dapat, pero pag lumapit ka, meron pa rin, may bibigyan ka pa rin ng pagkakataon ng Diyos na makalapit sa Kanya. Pero syempre ang Diyos, sa paglapit mo sa Kanya, ano yung pinag-aralan natin yung tatlo? Nakakalimutan nyo na po ba? Yung tatlo, sabi ko yung mahalaga kapag lumalapit sa Diyos. Tatlong ano yun, word eh. Di ba? Okay, ano yung tatlong word na yun? Yung, ano ba yung una? Honest, di ba? Okay. So, yung una pala, sorry, humble. Di ba? Ano yung sumunod? O yun, natandaan. Okay, humble, honest, true. Okay, so paglapit mo sa Diyos, kahit noong panahon na yun, hindi pwedeng mataas ka sa harap ng Diyos. Kasi, yung hindi mo pagkilala sa kasalanan mo, isa'y pride. Tandaan po natin. Ano ho? Kaya yung mga team na gusto ituwid ng Panginoon, hindi nila kinikilala yung kasalanan nila. Kaya sila bumabagsak. Kasi kapag ang Diyos inutusan na yung propeta, warning na yun, oy, kausapin mo na itong itong hari na to, masyado na itong pasaway. Inutusan niyo yung mga propeta. At ang propeta kasi ay spokesperson po ng ng Diyos eh. Di ba? Para ipaalam sa kanya, bigyan siya ng warning. Pero pag nakinig ang king, kinilala yung kanyang, nagpakababa siya, kinilala niya. Sa pagpapakababa po kasi, kapag nagpipray po tayo, kasama po din yung kilalanin mo kung ano yung nagawa mo sa harapan ng Diyos. Ano? So yun po yung mahalaga sa pinag-aralan natin. At kailangan maging totoo ka. Okay? Huwag ka na manisi ng iba. Kung nagkamali ka, kasalanan mo yan kahit may involve kang tao, panindigan mo yan. Di ba? Tawag dito, kilalanin mo yan kasi hindi mo naman mamapalipilit ng Diyos kahit may ituro ka. Alam ng Diyos kung anong parte mo, yung ginawa mo. So, doon ka maging honest sa Lord. Sabihin mo. At kailangan mo maging totoo sa Diyos. So, yun yung napag-aralan natin nakaraan. So, ito naman yung ating pag-aaralan sa ngayon po, no? About prayer din po, God will hear our prayer. Una po, dito sa unang bahagi, bakit po didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin? Okay, yung unang po, ayan. Pakibasa nga po. Because we are sons and daughters. Okay, bakit didinggin ng Diyos ang ating panalangin? Kasi tayo yung kanyang mga anak. Di ba? Anak tayo ng Diyos. May karampatan. Tandaan niyo po, kapag tumawag ka sa hindi ka nakikilala, hindi ka papansinin. Tama po ba? Naalala ko yung in-illustrate, na dalawang batang naglalaro. Yung may kalaro kasi yung anak niya, na yung bata, may kalaro na parang sa yung mga laruan sa SM. Di ba may mga token po yun? So, nung naubos yung token niya, kasi binibigay yung kalaro niya. Sabi niya gano'n, hindi ka sa ko, punta ka doon kay papa ko. So, paglapit ng bata sa papa niya, tinignan siya, no. Tapos, kumuha yung bata, Dad, it's with me. Sabi niya gano'n.
So doon pa lamang niya binigyan. So ano ang ibig sabihin? Pag di ka kilala, hindi ka talaga papansinin. Di ba? Ayun yung mahirap. Ano po? So dito, sa ating paglapit sa Diyos, tayo po kasi ay mga anak ng Diyos. Amen. Napakahalaga, napakaganda yung tinatawag na relationship. Amen. Kasi ang laging nilalapitan ng isang anak, sino po nilalapitan ng anak? Magulang. So sa panahon po nila, ang Diyos ang siyang kumakalinga sa kanila, sila ay bayan ng Diyos, pamilya ng Diyos. Amen. Na sila ay may karapatang lumapit sa Diyos dahil may pangako ang Diyos sa kanilang mga ninuno at sila ay pinili nilang bayan. So sa panahon natin naman, bagamat hindi tayo Hudyo, yun po kasi pagkakaiba po natin, Ang Hudyo kasi ang talagang recipient ng salvation. So, dahil sa grace, sa biyaya ng Diyos, na-extend po sa atin. Kaya tinawag pong biyaya. Okay? So, bagamat hindi tayo Hudyo, sa panahon natin, meron na tayong karapatan. Okay, tignan po natin dito po sa ating pinag-aaralan. Next slide, please. Sabi ko po yan. Okay. So sabi niya, we have legal right to be with the Father and to have fellowship with Him. Kaya tayo nakakalapit sa panalangin dahil sa relasyong mayroon sa Kanya. John 1:12. Ano po yung verse sa John 1:12? Ginagamit po natin yan pag nag-share tayo ng gospel. Diba? Sa lahat ng tumanggap at nanalig. Ano po yung kasunod? Ala, hindi nyo nire-review. Hindi kayo makakapag-share ng ganyan. Napaka-basic lang po ng mga verse na yan. Okay, sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging. Huwag niyo makakalimutan niya kasi ginagamit po natin yan pag mag-share kayo. Yan, masterin niyo po siya kasi mahalaga po yan pag nag-share ka kasi parang maramdaman ng tao ay tinatanggap pala ako ng Diyos. Kaya po natin ginagamit yung verse po na yan. So, John 1:12, yun yung dahilan. Tinanggap tayo ng Diyos na Kanyang mga anak. Ano ngayon meron tayo sa Diyos? Relasyon. Amen? So, meron tayong relasyon kasi ang Diyos mismo ang nagpapatotoo mismo sa ating relasyon sa Diyos. Bagamat hindi tayo naging kasama sa bayan ng Diyos, bagamat rentil tayo, pero doon sa karapatan, nagkaroon tayo ng karapatan dahil sa biyayang ginawa ni Jesucristo nung siya ay bumaba dito sa lupa at iligtas po tayo, in-extend yung biyaya na kasama po tayo doon. Nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Dahil sa ating pananampalataya. Okay. So ito yung karapatan, Meron tayong karapatan na lumapit kasi bakit? Anak tayo ng Diyos. Amen. So, dapat ang pakiramdam po natin lagi, hindi tayo makaramdam ng para tayong ulubi, para tayong orphanage, di ba? Yung hoping ka lang na kung sakali, papipinggan ako. Mga kapatid, hindi po ganun ang prayer. Amen? Yung hoping tayo, sakali nang pakinggan ako ng Diyos, huwag pong ganun ang thinking. Kasi bakit? Kasi anak ka ng Diyos eh. Ikaw ba na magulang, matitiis mo yung anak mo? Di ba sinabi ng Diyos, kung kayo nga na masasama, sabi niya, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong anak, ako pa kaya? Na inyong abang nasa langit, ano yung sinasabi ng Diyos? Yung masamang tao, yung anak niya, gagawin niya ng mabuti. Di ba? Masama na yun ha? Ako pa kaya, sabi niya. Ano ba yung tinutukoy ng Diyos? Siya ay Diyos na mabuti. Amen. Kaya sa ating paglapit, sa Kanya, meron tayong karapatan. At ang tanong, pinapractice mo ba yung karapatan na yan? O pag lumapit ka sa Diyos, para kang walang relasyon din sa Diyos, hoping ka na pakikinggan ba ako o hindi. Dapat ang po natin, sa isip at puso natin, na ang ating Ama ay tinatawagan po natin. Amen. Okay. So, kailangan mo lang i-apply, syempre, yung tatlong binanggit po natin. Dapat pagka lumapit ka sa Diyos, humble ka.
Di ba? Huwag mo lang itago yung mali mo. Yung kasalanan mo. Sabihin mo sa Diyos. Alam naman ng Diyos eh. Tingin niyo ba kapag di natin sinabi, hindi alam ng Diyos? Di ba? Sabi nga ng Diyos eh, nakikita ko yung laman ng iyong puso. Tumitingin lang ako sa puso. Amen. So ano pa po yung nakalagay sa Romans 8:15? Pakibasa nga po. Pagkat inisipin ng pagkaibig ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkukop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo itatawag sa Kanya na Ama. Okay, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukop upang kayo'y gawin mga anak ng... Malinaw po ba yan? Malinaw, di ba? Nasa talata, nasa verse po ng Biblia po yan eh. Kaya tayo, sabi niya, pag espiritu ng pagkukop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya, sabi niya, tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. O sa English po yan, Abba, Father. Okay. So, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon meron ka. Kapag nakakaranas ka ng pagsubok, huwag kang matakot. Di ba? Minsan kasi, ang pakiramdam mo parang nawawalan ka agad ng pag-asa eh. Minsan napakaliit pa lang yung negative kagad yung naisip mo. Sa panahon na ikaw ay nandoon sa mga pagsubok, mga pangyayari, sinasamahan ka ng Diyos. Amen? Hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Amen? Ang gusto lang ng Diyos, alam mo din dapat kung ano yung mga bagay na iayos mo sa buhay mo. Nagigets niyo po ba? Kasi hindi natin mamamanipulate ang Diyos. Kasi may mga pangyayaring inaalaw ng Diyos para tayo i-correct. Para iayos yung ating karakter, yung ating buhay, yung ating gawin, yung ating nakasanayan. Di ba? Kasi minsan may nakakasanayan tayo, mali sa harapan ng Diyos, hindi nakakalugod sa Kanya. No? Parang nagiging routine na lang ang ating buhay. Ano gagawin ng Diyos? Gagawa siya ng pamamaraan para tayo maituwid. Amen. At doon sa pamamaraan niya, dapat lagi tayong open. No? Na hindi mo maramdaman yung lagi ka, kasi alam niyo, ang pinaka-common na laging naiisip ng tao, pagka lalo na nagsaserve siya kay Lord, naisip niya kagad, pinabayaan na siya ni Lord. Hindi, tignan mo yung eksena, ano ba yung meron sa buhay mo? Di ba? Baka naman ang dami ng pamamaraan ng Diyos na ginawa, hindi mo pa rin kinokorek, hindi mo pa rin tinutuwid kung ano yung mali. Kasi pag mali sa Diyos, kahit anong gawin mo, isa lang ang tingin ng Diyos standard. Kung mali yan, mali mo talaga yan. Okay? Sabihin, kahit anong gawin mo, no one can manipulate God. Hindi natin kayang manipulatin ng Diyos. Kung ano yung sinabi niya, kailangan mo talagang sumunod. At yun po yung mahalaga na dapat po natin may pakita. Tingnan po natin sumunod na Sabi niya po dyan, next. Sabi niya po dyan, nakakatagpo, nakakausap, nakakasama natin siya sa tuwing tayo ay nananalangin. Dapat ganyan po yung pakiramdam. Hindi yung seeking, hoping ka na kung sakali pakinggan ako, kung sakali bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na pakinggan. Hindi po ganun ang Diyos kasi nagpangako siya eh. Sa sino mang tatawag sa kanya, sabi niya ay hindi mapapahiya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka i-ignore ng Diyos. Amen? Lagi siyang may pagkakataon, may panahon. Baka naman sabihin natin, pastor, dami kasi ng tao eh. Diba? Ang dami lumalapit. Okay. Naalala ko rin yung meron po ako napanood, no? Ang artista ko si Jim Carrey, no? Ewan ko ano pa mag-ito, nakalimutan ko eh. You know? Gusto niya maging Diyos eh, no? Binigay siya, no? Sige, ikaw pala maging Diyos sa isang araw. Para kaya nga kasi, naisip niya kasi, hindi naman ako nakikita ng Diyos. Kailangan pag gumamit ng magnifying glass ng Diyos para lang ako, makita. Di lang siya, sige, habi ka ikaw muna yung maging Diyos sa loob ng isang araw. Nawin lang siya. Kasi natutulog na siya, dami pumupulong.
Ngayon ako, napanood nyo na yun. Ang dami mo mula, hindi na siya makatulog ngayon. Kasi yung mga nag-pray na rin. Okay, so ganun, no? Hindi natin kasi kaya talaga, sa totoo lang, minsan may gusto mo, sana ganito yung ginawa ng Diyos. Di ba? Marunong ka pa sa Diyos eh. Subukan mo ang mag-Diyos, hindi ka mawintang. Di ba? Ngayon, di ba? Hindi niya kaya. Kami, ayoko na kaya. Okay, tapos kung ano-ano na ginawa niya. Di ba? Kasi nalalangin din pala yung mga nagsusugan. Sinagot niya rin yung prayer. O di ba? Hindi mo magagawa ng tama yung ginagawa ng Diyos sa sarili mong paraan. Mawiwindang ka talaga. Diyos lang ang may kakayahan po doon. Kahit ilang bilyong ang tao, may kakayahan ng Diyos, specifically, kaya niyang tumugod sa bawat nananalangin. Halimbawa, may 1 bilyon na nananalangin. Di ba? Kaya niya pagtugunin yan. Kasi makapangyarihan po ang Diyos. Tayo limited lang eh. Di ba? Sa pakikinig lang nga eh. Magsabay-sabay lang yung tatlo, hindi mo na maiintindihan eh. Di ba? Tatlo pa lang po yun. Imagine mo, bilyon. Ano? So meron kakayahan ang Diyos. At sa tuwing tumatawag tayo, nakakatagpo. Ano yung sabihin nakakatagpo? Andyan siya. Amen. Huwag mo isipin na wala siya dyan. Huwag mo isipin na hoping ka na hindi ka kinakalinga ng Diyos. Kaya siya nandyan, kaya ka kinakatagpo kasi kinakalinga ka niya. Ibig sabihin, may oras sa'yo ang Diyos. Amen. Eh kung magdidiman nga ang Diyos, pwede niya sabihin, ikaw naman kasi. Kung kailan ka lang may kailangan, doon lang mo lang ako tinatawagan eh. Di ba? Okay. Tignan niyo po sa magulang. Bakit yung magulang hindi lahat binibigay sa anak yung kailangan niya? Ano po yung tendency ng anak pag binigay mo na lahat? Tingin niyo, ano mangyayari? Hindi na lalapit sa'yo. Di ba? Oh, ganun po yung tao eh. May tendency tayo yung ganun. Di ba? Kaya nga yung magulang, di ba? Kasi gusto ng magulang, malapit siya. Ganun din po ang Diyos. Gusto ng Diyos lalapitan natin siya lagi. Hindi yung kung kailangan mo lang, doon mo lang maaalala ang Diyos. Ang Diyos po, hindi lang siya Diyos sa panahon ng kailangan, may pangangailangan ka. Hindi lang siya Diyos sa panahon na may problema. Kapag sinabing Diyos, siya ay Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Masaya man ang iyong buhay, kilalanin mo ang Diyos. Huwag mong kalimutan yung relasyon mo sa Kanya. Huwag mong kalimutan yung iyong pananalangin. Malungkot man ang buhay, huwag kang mawala sa piling ng Diyos. Lalo ka pa mas maging mapanalanginin. Sa panahon ng pagsubok, huwag kang umalis sa piling ng Diyos. Huwag kang tumalikod. Kasi saan ka pupunta pag tumalikod ka? Ano mangyayari sa'yo? Meron ba tutulong sa'yo? Wala. Tanging ang Diyos lang ang tutulong. Amen. Minsan nga yung mga tao tinulungan mo, di ba? Napakabuti mo sa kanila eh. Banda mo rin nung kailangan mo na. Di ba? Kaya nga ang daming tao masama ang loob eh. Kasi bakit? Nung panahon na naka-GG sila, ay, di pala GG. Nakaka-LL pala. Okay. Nung nakapanahon na nakaka-LL sila, nakakaluwag-luwag, di ba? Ang daming tinutulungan. Daming kaibigan. Di ba? Pero nung wala na siyang pera, naging GG na siya, okay, gipit na, yung mga tinulungan niya, hindi na siya kilala. Di ba? Sa totoo lang po, dadami yung kaibigan pag marami ng pera eh. Pero yung mga kaibigan niya, hindi totoo. Di ba? Okay, ang Diyos, totoo po siya. Di ba? Nung umunlad ka, sino nagpaunlad sa'yo? Si Lord. Tapos, doon darating yung time, minsan pinaunlad ka, pinalimutan mo pa ang Diyos. Sa paanong paraan? Nabibisi ka na doon sa binigay na biyaya, pero yung nagbigay, nakalimutan mo. Di ba? Yun yung problema eh. Ang tawag doon, busy sa kingdom, hindi sa king. Mga kapatid, ang kingdom, pag-aari yan ng king. Amen. Ganun po yung sa atin. Si Lord ang may-ari ng lahat. Minsan nabibisi ka sa biyaya binigay ni Lord. Ay kapatid, hindi ka ay busy po kasi ako eh. Kailangan magka-transaction po ako eh. Magbebenta ako ng kape. Okay, yung gagawin nyo na Sunday. Amen. Okay, kahit hindi na nag-negosyo tayo, kailangan meron tayong time kay Lord. Minsan, di ba, ang trabaho lang, mga kapatid. Pagpapalit mo yung Sunday, tapos sasabihin mo siya yung Diyos mo. Hello. Di ba? Minsan, yung realidad sa
tingin mo sa Diyos, ang baba din na relasyon mo sa Diyos, hindi malalim, hindi intimacy, tapos nagdedemand ka pa na pag ikaw may kailangan, may problema, gusto mo agad tugunin ka ng Diyos. Nakakaya naman, di ba? Di ba? Nakakaya naman yun. Hindi mo na kinikilala ng maayos, tapos gusto mo unahin ka pa, pero napakabuti ni Lord. Alam niyo mga kapatid, kahit gano'n tayo, si Lord still yung kanyang karakter, hindi nagbabago. Amen? Still, mahal ka niya. Still, priority ka pa niya. Di ba? Hindi siya nagbabago eh. Unlike sa atin, pwede tayo magbago mga kapatid. Yun yung realidad. Kaya nga ang gusto ng Diyos, alagaan natin yung relasyon natin sa Kanya. Alam niyo bakit niya ito sinasabi sa mga Israelita? Kasi yung mundo kanilang ginagalawan ay pwedeng umimpluwensya sa kanila para yung Diyos na kanilang kinikilala ay kanilang makalimutan. At yun yung ayaw-ayaw ng Diyos. Na makalimutan ng kanyang bayan siya dahil alam niya ang magiging mangyayari sa kanila. Babagsak sila, di ba? Mapupunta sila sa hindi magandang kalagayan. At yan na nga yung nangyari sa kanila. Di ba? Pero mabait pa rin si Lord kasi bakit? Andun pa rin yung kanyang ng Lord. Sabi niya dyan, what the personal benefit? What are, pakibasa na ako? What are the personal benefits of prayer? Sabi niya, our relationship with Him will surely grow intimately. Pag ikaw nalagaan mo yung pananalangin mo kay Lord, kaya nga yung prayer, hindi lang sa panahon may kailangan ka. Kailan mahusay na manalangin ng isang tao? Yung may paluhot-luhot at paiyak-iyak pa. Di ba? Kung halimbawa nag-iingalo yung pamilya, pero pag nag-pray ka, hindi. Di ba? Talagang iiyak ka pa talaga eh. Di ba? May paluhot-luhot ka pa eh. Di ba? Tama naman yun, walang problema. Pero hindi lang sa ganoong pagkakataong kinikilala ang Diyos. Every day. Kasi siya ay God. Diyos natin siya, Ama natin siya. May relasyon tayo. Hindi yung babalik ka sa bahay pag kailangan mo lang siya. Hello? Araw-araw dapat kasama natin siya. Amen. Si Lord, hindi ka naman iniiwan eh. Tayo lang yung nangiiwan. Kaya nga yung relationship hindi nag-grow kasi bakit? Wala tayong personal na pakikipag-usap sa Kanya. Alam niyo ba sa isang relasyon, ang laki ng impact ng lagi kayo nag-uusap. Kaysa doon sa hindi kayo nakakapag-usap. Kapag sa relasyon, lagi kayo nag-uusap, mas nagkakaroon ng mas malalim na pagkakilala sa isa't isa. Nagkakaroon ng magandang palagayan. Kasi bakit? Bakit nade-develop yung relation? Kasi nakikilala niyo ng gusto yung bawat isa dahil sa inyong pakikipag-usap. Nagiging intimate. Napupuo talaga po yung relasyon kapag laging mayroong pag-uusap. Di ba? Imposible mabuo ang relasyon, walang pag-uusap. Ang relasyon, tandaan po natin nyo, pag lumipat ka ng bahay, kunyari pumili ka sa ibang lugar, meron kang di ba, kapit-bahay. Yung bang kapit-bahay mo magiging close mo kung hindi mo kinakausap? Paano mo naging close yung kapit-bahay mo? Kasi ang kalan mo yan di ba? Lagi mo kausap. Kahit sino-sino ang pinag-uusapan. Okay. Di ba tingnan nyo? Pero subukan mo huwag mo kausapin. Kahit ang tagal-tagal mo na doon, sabihin mo 5 taon ka na, hindi ka kumakausap, hindi ka nila kilala. Diba? Kilala ka na lang, natumira doon. Pero yung personal na pagkatao, hindi nila kilala kasi bakit? Wala kasi pag-uusap na nangyari. Kaya sa kapitbahay, kung ang kapitbahay approach ako, nakikipag-usap lagi, dami mong kaibigan. Di ba? At close kayo kasi bakit? Lagi kayo, meron time na mag-usap. Hello, ganun din po sa Diyos. Isa na mga Kristiyano, gusto maging close sa Diyos, pero tamad namang manalangin. Di ba? Isa gusto natin mag-grow sa ating buhay spiritual, tamad naman tayo mag-pray. Mag-invest tayo sa panalangin. Amen. Kasi si Jesus, yan yung part ng natin, pag-aaralan, makikita po natin dyan. Si Jesus po talaga, tignan nyo, nag-i-invest ng time sa prayer eh. Nung nag-minister siya, nakalimutan niya ba yung prayer? Hindi. Lagi siya may time sa pananalangin. Kasi alam niya na napakahalaga ng panalangin dahil yun ang nagpapatibay sa kanyang relasyon sa Ama. Amen. Kaya kilala niya yung kamay. Kasi the more na nakakausap natin ang Diyos, lagi tayo nananalangin, alam niyo, ganito po, mga kapatid. Si Lord, hindi niya i-reveal yung kanyang sarili sa hindi siya kinikilala ng lubos. At yung taong hindi ko kilala ng lubos na yon,
hindi lalago yung pagtitiwala mo kay Lord. Kasi bakit? Mahirap magtiwala sa hindi mo kilala. Di ba? Pero kung yung tao na to laging nagpipray, laging may time sa pananalangin, hindi niya pinababayaan yung kanyang prayer life, alam niyo ginagawa ni Lord, nire-reveal niya yung kanyang sarili sa tao dito. Tignan niyo yung mga prophet na mapanalangin. Sino po yung mga sikat sa Bible na prayerful? Daniel. Di ba? 3 times a day. Hindi niya kinakalimutan. May nag-utos pa nga, di ba? Kaya ito yung makikita natin utos, nagpipray ko, palagi. Kahit may utos, kahit buhay niya yung kapalit, hindi siya tumigil sa pananala kasi kilala niya yung kanyang dinadalanginan. Kahit anong gawin utos, kahit kamatayan pa niya magdailan, kilala niya ang kanyang dinadalanginan. At ang Diyos, nire-reveal ng Diyos, ni Yahweh, kanyang sarili kay Daniel, sa pamamagitan ng mga dakilang bagay na ginagawa niya sa kanyang buhay. At yun ay proven na ni Daniel. Sila po mga kapatid, hindi sila special na, basta kasi special sila pinigil, hindi po tayo lahat ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, laging fair, sabi niya, di ba? Sa Diyos, special tayo lahat. Amen? Okay, hindi po tayo special kayo. Special ka kay Lord. Yung relasyon. Kaya kung gagawin mo yung ginawa nila, ano mangyayari? Gagawin din ng Diyos kung ano yung ginawa niya sa kanila. Nag-gets niyo po? Hindi mangyayari gagawin ng Diyos sa kanila, sa iyo, kung hindi mo sila tutularan. Kaya kami pinag-aaralan tayo ng example dito sa ating pag-aaral. Kasi sila po yung nauna. Sila yung naka-experience. Merong dakilang bagay na ginawa ang Diyos. At gusto ng Diyos, maranasan din po natin yon in a special way sa ating pong panahon po ngayon. Pero hindi mangyayari. Why? Kasi kung ang prayer mo, isang beses lang sa isang linggo. Di ba? Minsan natututo ka lang mag-pray pag nasa panganib ka. Alam niyo, yung tao po sa amin, yung siga, hindi nagpipray po yun. Yung kamag-anak na po namin yun, si Benny Buga, ang pangalan po ng Benny Buga. Siga po talaga yun, talagang astig. Pero nung naglahar, grabe po. Kahit sa Katoliko, napunta siya. Sumama siya sa nagpipray. Ganun po talaga yun. Di ba? Okay, walang astig-astig kapag nasa ano ka, sa ayaw mo sa gusto, lalapit ka talaga sa Diyos eh. Di ba? Pero ang paglapit sa Diyos, hindi occasionally. Yan po ay araw-araw. Dahil meron po tayong nasisabi. Ano ba sabi? Nakikilala natin siya ng mas malalim. Okay. Sumunod po. Yan, mas madaling pakiklik. Mas madaling magtiwala dahil kilala natin siya ng lubusan. Amen po ba? Kayo ba nagtitiwala basta-basta? Amen? Di ba? Hindi ka basta-basta nagtitiwala. Minsan ka, kakilala mo na, nagdududa ka pa eh. Di ba? Eh lalo na hindi mo kakilala, napaka-imposible po lang. Pangalawa, sabi niya yan, nagiging confident tayo sa kakayahan at kapangyarihan taglay niya. Amen. Doon tayo nagre-rely kasi bakit? Kasi kilala mo siya, hindi ka niya papabayaan. At nire-reveal ng Diyos yung kanya sarili sa iyo dahil meron siyang ginagawang dakilang bagay sa buhay niya. Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Kabigatan. Parang ang tindi ng problema mo. Tingin nyo, ayaw ka ba ng paalpasin dyan ng Diyos? Ganun ba ang Diyos? Gusto nga ng Diyos, pinakamabuti sa iyo eh. So tingnan lang natin, ano ba yung tinuturo sa akin ng Lord dito? Baka naman kailangan ko may correct sa sarili ko. Baka naman kailangan ko may lay down kay Lord na hindi ko mabitaw-bitawan. Baka naman kailangan iayos ko yung mga bagay sa sarili ko. Kasi si Lord, gusto niyang tulungan. Hindi lang tutugunin ang prayer mo. Alam nyo, si Lord, gusto niya maayos muna yung buhay mo. Tandaan po natin ha, maayos mo yung sarili mo bago niya ibigay ang isang mahalagang bagay. Why? Kasi pag binigay niyo, hindi ka matututo. Di ba? At yung pagbigay ng Diyos na yun, gusto niya sa ikabubuti mong magamit, magawa. At makita mo kanyang kapangyarihan na ito ako anak, tumutugon ako sa panalangin mo. Gusto ko lang maging masunurin ka, maging tapat ka, sumunod ka ng buong puso. Kung may mali sa buhay mo, kailangan mong i-correct para yung ating ugnayan maging maayos. Kasi the more na hindi mo kinokorek, nagiging hadlang po yan sa iyong panalangin.
Hindi dahil hindi ka gustong sagutin ng Diyos. Dahil may problema ka sa pagtawag mo sa Diyos na hindi mo inaayos. So sabi niya sa pangatlo, nagkakaroon tayo ng sapat na pag-unawa sa kanyang kalooban at mga plano. Yan po yung ano, di ba? Kung kayo ay tatawag sa akin, di ba? Ay, Jeremiah, for I know the plans. Tama po ba? Ay, ano po pala yan? Sorry. Balik-baliktad na. Okay, Jeremiah 33. Basahin po natin. Kung tatawag, di ba? O yan yun daw po yung number ng Lord, no? Dahil, pagdadayo yung number ng Lord. Okay, basahin ko po. Verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maunawaan. Okay. So, yan po yun. Sumunod po, pakiclick. Okay. We engage in prayer to speak to God about Himself. Yan, no? Sa kanyang sarili, sa ating sarili, sa ating relasyon sa Kanya, and everything that exists and takes place in His creation. Talagang si Lord nagre-reveal talaga. Galing po yun sa Theological Article, Spirit of Reformation. Doon po sa isa kong Bible kasi may mga ano po yun eh. May mga, yung pangalan ng Bible ko, Spirit of Reformation Bible. So, diyan po yung kinuha. Okay, so makikita natin, nire-reveal ni Lord yung sarili niya sa'yo. Di ba? Nire-reveal mo rin yung sarili mo kay Lord. Hindi pwedeng si Lord lang mag-reveal. Kasi may relasyon. Sa relasyon ba, isa lang nagre-reveal? Ng kanyang pagkatao? Matatawag ang relasyon yun? Pandaraya ang tawag doon. Ang relasyon, nire-reveal nito yung sarili niya sa'yo, nire-reveal mo rin yung sarili mo sa Kanya. At yung mga bagay na kapaikot po sa inyo, ay nagre-reveal din ng mga katangian niyo sa isa't isa. Ano po? Okay. Sumunod po, sabi niya dyan, prayer. Pakibasa nga po. Prayer is not just a lifestyle. It is our life to our hindi lang lifestyle. Ang lifestyle kasi nakasanayan ng buhay mo. Tama ba? Yun yung lifestyle eh. Pero ito hindi lang lifestyle. Ito ay talagang buhay natin sa ating Ama. Amen. Yung pananalangin. Okay, sa pangalawa po. Ayan. Sabi niya dyan sa pangalawa, because you knew we need Him. Yung una, dahil tayo, kaya pinapakinggan ng Diyos ating mga panalangin, dahil tayo kanyang mga anak. Di ba? Sons of God. Ito naman, kaya dinidinig ating panalangin, dahil alam ng Diyos na kailangan natin siya. Amen? Yan po yung makikita natin na talagang sa ayaw sa gusto, lalapit at lalapit sa Diyos. Dahil kailangan mo talaga siya. Ang sabi niya dyan, sumunod na slide, as children of God, we are dependent to our Father God who is sovereign. The prayer of Jesus on how He became dependent to Father God, to sa Matthew chapter 26, 36 to 46. Ito ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ng Panginoong Jesus, ang pagharap sa huling yugto ng kanyang ministeryo ang ministeryo ang mamatay sa krus ng paghihirap. Di ba nung nakaraan lang, ginalala po natin yung ginawa ng Panginoon. Pero bago nangyari yun, merong prayer si Lord. Yung ginawa niya sa prayer doon sa Gethsemane. Next slide, please. Sabi niya dyan, Jesus represents the human side of this darkest hour of His life as human being. Nire-represent niya tayo eh. Alam niyo lahat ng ginawa ni Jesus ay halimbawa kung paano natin siya tutularan para maging karapat-dapat sa Diyos. Para yung relasyon natin, yung pagsunod natin, maging angkop sa kalooban ng Diyos, ginawa niya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. So sabi niya dyan, as human being, we always have limitation to admit. So tayong mga tao, aminin na natin at hindi, sa totoo lang, mayroon talagang limitasyon yung kakayahan natin. May hangganan yung kaya natin. Tama po ba? Okay, pangalawa, pakibasa nga po. As human being, we become exhausted on those struggle, difficulties, problems that comes in our daily life.
Na-exhaust tayo, nakapagod tayo, yung totoo. Di ba si Lord nga, exhausted siya ng time na yun. Di ba? Kasi nasa human being siya eh. Alam niya yung karanasan po saan natin. At nagbigay siya ng halimbawa na dapat natin gayahin. Sabi niya dyan, what Jesus did is humble himself and pray. Allowing the Father to have full control in Him. Hindi lang tayo lumalapit kasi gusto natin, tulungan tayo ng Diyos. Dapat ang kaisipan natin, lumalapit tayo sa Diyos kasi willing tayo na ibigay kay Lord yung full control. Okay, pag-usapan po natin yan. Kasi alam nyo, minsan nag-pray ka, ikaw din yung gumagawa ng ano. Minsan ang mali pa mamaraan mo eh. Tapos iko-conclude mo pa si Lord. Lord, pagpalain mo itong ginagawa ko, mali nga yung ginagawa mo eh. Nag-gets niyo po ba? Minsan, di ba, tinatanggap natin sarili na ipagpapalain ni Lord yun, pero pag kinonsulta mo yung Bible, hindi. Standard lagi si Lord. Di ba? Wag ikaw yung gumawa ng paraan. Di ba? Kasi ang mahirap, gagawa ka ng paraan, tsaka ka mag-pray. Di ba? Mali po yun. Mag-pray ka muna. At gagabayan ka ni Lord kung anong instruction na ibibigay niya. Lord, sa totoo lang, huwag mo isipin, ito yung paraan. Di ka pa nga nag-pray, gumawa ka na ng paraan. Eh sablay yung paraan mo. Nagtampo ka pa kay Lord. Siguro Lord, ano nangyari ito? Di ba? Hindi na nga ako pinagtiwalaan. Kasi siya gumawa ng paraan, hindi nag-prevail yung kanyang ginawa. Ako yung sinisi. Di ba? Napakahirap naman yun. Ang gusto kasi ng Panginoon, pagkatiwala mo sa kanya lahat. Si Jesus, yung pinakamahirap na sitwasyon, pinagkatiwala niya yun. Amen. So, saan ba tayo? What Jesus did is humble himself and pray, allowing the Father to have full control in Him. Sumunod po, verse 39. Sabi niya dyan, makibasa nga po. Mao, kung maaari ilayo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Okay, it represents human limitation. Di ba? Kasi bakit? Kasi nasa katawang tao siya. Di ba? Pero anong ginawa niya? Di ba? Hirap na hirap siya dyan, mga kapatid. Baka akala natin napakasimpleng hirap. Mga kapatid, nung nag-pray siya dyan, tumulo yung dugo, yung pawis niya, may halong dugo. Tapos sabi ng mga doktor, pwede palang mangyari pag sobrang hirap ng nararamdaman mo. Pwede puputok daw yung mga maliliit na pain dahil sa stress na nararamdaman mo. Buti na lang po, hindi pa tumutuloy yung dugo sa mga... Pag nakita nyo na may dugo-dugo na nagkasay ko. Alam nyo na. Okay, buti na lang, hindi na may pawis ko. Alam pa naman eh. Normal pa naman po. Hindi, totoo po yun, no? Sabi ng mga doktor, yung nangyari kay Jesus is sobrang tindi ng distress. Di ba? Okay, so it represents human limitation. Okay, o tig-slide na lang po to. Alas na lang pala to. Okay, sabi niya po dyan, when we continually pray, okay, yan yung kasunod, di ba? Human limitation, yung kanyang eksena. When we continually pray, ito yung sinabi ni Lord. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang ano yung tinuturo dyan? Pagpapasako. Yan po yung dapat sa prayer. Hindi yung nag-pray ka kasi kailangan mo lang ng tulong, pero ikaw pa rin yung masusunod sa araw-araw ng buhay mo. Ang prayer po ay pagbibigay ng lahat sa Kanya na inaalaw natin, Lord, Ama, ikaw na yung kumontrol sa buhay ko. Hindi ko na kaya, ginawa ko na lahat ng paraan, pero walang nangyari. Bakit walang nangyari? Nakialam ka kasi. Ikaw kasi yung nasunod. Sa sarili mong paraan, ginawa. Di ba sinabi doon sa kawikaan? Kaya huwag kang magtiwala buong puso't lutusan at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Why? Kasi gusto ng Diyos nakasuko lahat. Pag siya ang kumontrol, iayos niya po lahat. Tuturuan ka na niya ng tama. Di ba? Minsan yung ituturo ng Diyos, iniisip mo, Lord, baka yata hindi ito yung solusyon. Sumunod ka lang, alam ni Lord yung kanyang ginagawa.
Mas marunong pa kasi tayo minsan sa Lord. Di ba? Huwag tayong makialam sa bagay na gawain ng Diyos. Sabihin yung trabaho niya. Ang trabaho niya ay gumawa sa buhay natin. Ang trabaho po natin, makialam ba sa gagawin ng Diyos? Tapos pagka nag-fail, sisisiya ng Diyos? Hindi. Ang trabaho po natin, sumunod, magtiwala, ipagkatiwala yung buong buhay po natin. So kung meron kang sitwasyon sa buhay mo, ito yung nangyayari, nagiging stagnant, hindi ka makaalis-alis dyan. There's something wrong. Kailangan alamin mo. At doon sa pag-alam mo, ibigay mo kay Lord. At hayaan mo si Lord, siya yung kumilos. Lahat ng hakabang mo, ipanalangin mo lang. Hindi yung pangmalakihan ka lang tumatawag. Every day, nag-pray tayo. Small things na gagawin natin, pag-pray natin. Ang ibig sabihin, ang tawag mo doon, dependency. Pag-depende natin sa Diyos, pagtitiwala natin sa Diyos, pagbibigay ng Diyos sa lahat, at habang tayo nag-pray, ano gagawin ni Lord? Tutugon ba si Lord o hindi? Tutugon siya, bibigyan ka niya ng wisdom kung anong gagawin mo. Kasi nag-pray ka. At alam nyo, kapag nag-pray ka, hindi ka tuturuan ng way ng Diyos na para labagin mo yung kanyang gusto. Lahat ng ituturo niya sa'yo tama kasi angkop yun sa kanyang kalooban kasi siya yung nagbigay. So sabi niya dyan, divine intervention will take place. Divine intervention takes place. Okay. So kapag nanalangin tayo, merong dakilang ginagawa ang Diyos. At sabi niya dyan sa panghuli, pakibasa po. At hirap na hirap ako. Ang hirap magsalita ng tuloy-tuloy. Pakibasa nga po yung huli. Naniniwala ako na hindi matagumpay ang Panginoon Jesus. Wala siyang pananalangin na isinagawa ng patuloy sa kanyang Okay. Naniniwala po ako, hindi magtatagumpay si Lord. Naniniwala din po ba kayo? Parang hindi yata. Tignan niyo yung example niya. Kasi alam niyo po, nung nag-ministry si Lord, hindi niya naman ginamit talaga yung gumawa siya ng signs and wonder kahit sa pagiging Diyos niya. Ang paggawa niya po ng miracle ay gawa ng Holy Spirit. Basahin niyo po nung nag-fasting siya. After niya mag-fasting, nag-ministry na siya. Yung gawa ng Holy Spirit po yun. Ang ginawa niya lang nung ipakita yung kanyang pagiging Diyos niya, nung nagpatawad siya ng kasalanan. Pero wala siyang nilabag doon sa authority na nang siya ay gawin na human being ng sa katawang tao. Lahat ng miracle po doon, gawa po ng Holy Spirit. Kasi pag ginawa ni Lord yun, lalabagin niya yung kanyang ministry. Kasi bakit? Yung ginawa ng Panginoon ay example na ginawa ni Jesus para po meron tayong pagbasehan sa buhay po natin. Meron tayong gayahin. Meron po tayong tularan. Kaya po ng ating Panginoon, yung prayer napakahalaga. Amen? Nasasadla ka man minsan sa mga mahirap na sitwasyon, pero hindi ka pinalimutan ng Diyos. Meron lang itinuturo ang Diyos. Amen. So alamin natin kung ano yung mensahe na gusto niya. Lord, ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung mali ko dito? Mahirap po kasi na yung hindi natin pinag-pray na, Lord, ano ba yung mali ko? Tutugon naman si Lord. Papaisip niya sa iyo kung ano yung mali. Hello? At ang maganda ron, iaayos niya. Amen. Kasi ikaw, wala ka nang magawa dun eh. Ang maganda ron, pag pinagkatiwala mo kay Lord, tutulungan ka ng iayos niya. Kung ano yung nawala, ayaw ibalik ni Lord. Naniniwala ba kayo? Kung nawala yung blessing, nawala yung mga bagay na magaganda, kayang ibalik ni Lord. Ang kailangan lang, matuto tayo. Tandaan natin lahat ng eksena, lahat ng pangyayari, bago po ako mag-end sa prayer. Lahat ng pangyayari, lahat ng eksena, lahat ng ating nararanasan ay may lesson to learn. Inalaw yan ng Diyos para matuto tayo. Hindi para tayo bumagsak. Sa ating pagkatuto, makita natin ang Diyos na siya yung katuwang natin, siya yung may kontrol ng lahat. Makita natin na kailangan ko pala ang Diyos sa araw-araw. At siya lang ang tanging ko kailangan makapag-aalis sa sitwasyon ko na hindi ko kayang gawa ng anumang paraan. Gaya po ng mga Israelita. Binanggit ni Lord, ako yung mag-aalis sa inyo dyan. Alam ko yung plano ko. So pag tumawag kayo sa akin, sabi niya, tumawag kayo, lumapit kayo sa akin, diringgit ito kayo. Bakit ginamit yung tumawag at lumapit? Lumayo kasi sila. Bagamat yung kanilang tradisyon, pinagpapatulan yung tradisyon na nila magpasa ng Tore.
Hindi po Tora. Tora yung Pentateuch Book of Law. Okay, tradition nila yun. Ibig sabihin, yung cycle ng buhay nila, traditional na lang. Hindi na relationship based. Ang pagiging Kristiyano po natin mga kapatid, hindi tradition. It is relationship based to God sa ating Ama. Kaya mga kapatid, yung prayer huwag natin pabayaan. Alagaan po natin. Panalangin natin lahat ng bagay sa buhay natin. At umasa kayo na ang Diyos ay tutugon. Aayusin niya. Gagawa ang Diyos kasi ang Diyos gusto niya tayo pagpalain. Yun yung nais po ng Diyos sa buhay po natin. Sige po mga kapatid, tayo kung lahat ay magsitayo. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Pwede ba natin taas po yung ating mga kamay sa Panginoon? At tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga po ito, pangalawang Sunday na ang aming pag-aaral ay kinalaman sa panalangin. Lord, nais mo pong i-develop sa aming buhay na hindi lang maging lifestyle, kundi tunay na buhay po namin ang pananalangin sapagkat ito ay pakikipag-ugnayan po namin sa iyo, communication. Ito po yung pakikipag-usap po namin sa iyo, Lord, na nag-develop ng intimacy ng aming relationship sa iyo. Lord, tulungan mo kami na sa bawat araw, manalangin po kami. Sapagkat sa bawat araw, meron kaming laban na hinaharap. Meron kaming struggle. Meron kaming mga bagay na gagawin. Na alam namin, Lord, ikaw lamang yung makakatulong. Ikaw lamang po yung makakapagbigay ng tagumpay. Lord, sa umaga po ito, salamat po sa inyong mga salita na nagko-correct po sa amin. Kung ang aming prayer life na pabayaan na namin, Lord, sa umaga po ito, tulungan mo po kami. Kung ang apoy ng aming panalangin, aandap-andap na lang po. Ibig sabihin na papabayaan na po namin. Lord, humihingi po kami sa iyo ng apoy, Panginoon, na ang pananalangin na ang aming prayer life ay maging apoy. At ang palatandaan po nito, Lord, yung pagdalo po namin sa mga prayer gathering, yung panahon po namin na mananalangin kami ng personal po sa iyo, makita mo po sa amin. Yung corporate prayer po namin na aming ginagawa, na nakakalungkot, Lord, tuwing Thursday, napakaunti lang na mga dumadalo at nananalangin. Lord, ilagay mo po ang bawat isa po sa amin. I-involve mo po ang bawat isa sa amin sa pananalangin. Hubugin mo po ang aming buhay sa pananalangin sapagkat ito ay mahalaga. Ito po, Lord, ay kailangan po namin upang magtagumpay ang aming church, upang magtagumpay ang aming mga ministry, upang mapalago po, Lord, yung gawain po dito. Walang mangyayari, Lord, kung walang panalangin. Kung di kami mag-i-invest sa panalangin. Kailangan po namin mag-invest. Kailangan po namin maging buhay ang panalangin. Kailangan po namin maging lifestyle po ito na everyday, Lord. Meron kaming oras ng pananalangin. Hindi namin pababayaan. Kundi aalagaan po namin, Lord, ang aming pananalangin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, noon at kailanman may mga planong maganda na nais mo pong tuparin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa aming puso, Lord, bigyan mo kami ng uhaw sa pananalangin. Araw-araw, manalangin po kami. At yung attitude na kailangan mo po, Lord, na kami ay maging humble, kami ay maging honest, kami ay maging totoo. Sa panahon na kami ay nananalangin po sa iyo, sapagkat yun po yung karakter na nais mo pong makita po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa umaga po ito sa iyong salita. Itanim mo po ito sa aming puso at patuloy namin isabuhay sa araw-araw. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi nga, Amen! Amen! God bless you po. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong tithes and offering. Muli, pinapaalala ko po na ang pledge po natin po ay ito lamang po ay para po sa ating pong nalalapit na anibersaryo. Pero ang tithes and offering, ito naman po ay bukod na ipabahagi po natin po sa ating pong iglesia dahil ito po ay ginagamit po natin para po sa ikalalago at sa pag-mission po ng ating pong bahay-sambahan. Sige po, tinatawagan po po ang ating pong Brother Reynan Rosada para sa ating pong encouragement. Okay, salamat po. Para po sa ating pong Bible, first ko po yung nakasulat sa Filipos chapter 4 verse 19.
Ito po yung sinasabi. At buhat sa kayamanan niya hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa mamagitan ni Kristo Jesus. Ito nga po yung pangako or promise ng Diyos para po sa atin na kanyang mga biyaya po ay sapat araw-araw. Hindi lang sa ating pamilya, kundi pati rin sa ating pong simbahan at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. God will supply all your needs. Kaya I do believe na wala pong Kristiyanong mahirap. Amen po ba? Dahil po ang ating pong Diyos po yung pong pinakamayaman sa lahat. Sa matter of faith lamang po. Kaya use your source of income to glorify and bless the Lord. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko naman po ang ating pong usher, Brother Albert Hassan. Pag-pray po natin Lord. Lord, maraming salamat po sa mga anak niyo po na nagbigay dito para Lord, ibalik mo po sa kanila dito ang security itong pag-pwede po sa mga hindi nakapagbigay-bigay mo po sa sila ang buhay upang maipalik po rin ang aming po kabaitan po sa ginawa po sa kanila pati po at sana po magamit po ito sa iyo po. Ito po ang nagbalaan sa pangalan ni Jesus sa inyo. Tayo naman po ay dadaraw po para po sa ating pong 5 piso mula sa puso. Tayo naman po ay dadaraw po sa ating finance report. Nagdadala po ng ating pong Sister Leonie Santos. Good morning po sa ating lahat. Ito po yung ating financial report for the month of March. Ang income po ng church Sunday worship, 3,544. Midweek service, 1,320. 7 last church, 650. Total tithes, 24,640. Total income, kabuuan pumasok, 30,154 pesos. Ang mga expenses po, labor and maintenance, church cleaner, 1,125. Miscellaneous expense, 112. Pastor money allowance, 9,500. Motor gas expense, 300. Miscellaneous expense, expenses national conference, 9,000. Bill,
1,000. Mirago, 6,928. Internet, 1,400. Metrogas, Pastoral House, 900. Total expense is 10,228. Music Ministry, 700. Mission, 200. Social Concern, 500. Pagawain, 290. LCC Documents, 400. The total is 2,090. Ang kabuuan ng expenses ay 32,355 pesos. So, deficit ng 2,201. Pagtutuos, beginning balance February 29, 3,749. Addition cash in bank as of 12/31/2023 is 5,306 and 13 pesos. Total is 9,055.13. Deficit for March is 2,201. Yan po yung deficit. Ang kabuuan po, ang mga kapatid na nagbigay po ng kanilang ikabu, pakibasa nyo na lang po. Para po sa Salisidro for the month of March. Sunday offering, 1,913. Total income is 1,913. Less expenses, 375 for food. Salary expense, church cleaner, 234. Total is 609. Net income, 1,304. Ang beginning balance February 787, net income for March is 1,304. Total cash on hand as of February is March 2,091. Ito po ang kabuuan ng report para sa buwan ng March. Salamat po namin, Yoni. Tayo naman po ay dadama po sa ating pong closing song. Tayo po nga po ay tumayo. Hindi po tayo umawin po sa ating pong Panginoon. Oh,
Lord, salamat po sa umaga po ito, sa aming natapos na gawain. Salamat po, Lord, sa isang malayong pagpupuri at pagsamba. Salamat po sa iyo pong mga salita na nagre-remind po sa amin kung gaano kahalaga ang pananalangin po sa iyo. Lord, ang aming buhay, patuloy mo po palakasin, palaguin, sangkapan mo po kami ng iyong kapangyarihan, gamitin ang aming buhay para po sa magbigay ng karangalan at kalulatian sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat araw, paggawa, pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin ko po, Lord, pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang pamilya. Bless mo po, Lord, ng kalusugan, kalakasan, at ipagkaloob ang anumang kanilang pangangailangan. Palaguin ang kanilang buhay espiritual. Dalangin ko rin, Lord, pagpalain mo po ang mga hanap buhay, trabaho, pinagkakakitaan, mga business ng aking mga kapatid. Ikaw ang Diyos na magpala at ikaw rin naman ang humubog sa kanila sa pagsunod na patuloy na sundin ng buong puso ang iyong pamantayan. May kinalaman, Lord, sa iyong pagpapala sa kanilang buhay. Dalangin ko po, Lord, ang iyong pag-ibig, ang iyong, Lord, pangunguna, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin ay muli naming maranasan sa buong isang linggo na ito na aming tatahakin. At sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas ko po sa amin ang iyong buong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating mananasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pagkikipisan ng diwang banal, ang siyang sumating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. Lord, bless you. The Lord is His face and mamaya po pala sa San Isidro, tayo po ay aalis po ng alauna. Tayo po yung mag-a-adjust para po doon sa gawain po ng mga kabataan. Ang kanilang gawain po ay 4. Kaya po alis po natin mamaya ay 1. Para makabalik din po tayo ng mas maaga. Kung may kasama po mga kabataan na pupunta po doon sa San Isidro. So, ang ating pong alis, alauna po. So, mag-ready na po kayo ng alauna para mas maaga tayo makakita at mas makabalik. At ang gawain po ng mga kabataan ay alas 4 po. Tama ba? Alas 4? Paano nagtataka kayo? Okay. Ayan, alas 4 po ng hapon. Okay, let's go sa ating sa umaga po ito.